Taong 2014, si Devon Hart ay nakuha ang puso ng milyon-milyong tao matapos maging viral ang larawan niya na nakayakap sa isang pulis sa panahon ng protesta ng Black Lives Matter sa Portland, Oregon. Sa larawan, isang itim na batang lalaki na umiiyak ang nakayakap sa isang puting pulis sa gitna ng kaguluhan na may kinalaman sa racism. Matapos ng ilang taon, ang kanyang litrato ay muling naging viral at sa pagkakataon na ito, tila nahinuha ng ilan ang tunay na dahilan sa likod ng luha at higpit ng kanyang yakap na makikita sa larawan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Hart Family. Ang pamilya Hart ay mayroong 8 miyembro na kinabibilangan ng lesbian couple na sina Jennifer Hart at Sarah Gengler. Sila ay mayroong 6 na adopted children na sina Marquis, Hannah, Abigail, Devon, Jeremiah at Shera. Sila ay madalas na on a family trip at kitang-kita sa mga picture nila sa social media na sila ay isang one big happy family. Ang kasayahan na ito ay isa lamang palang palabas at isang araw, ito ang kanilang kahihinatnan. Sina Jen Hart at Sarah Gengler ay parehong lumaki sa isang small town sa South Dakota. Taong 1999, sila ay nagkakilala nang sila ay naging estudyante ng Northern State University at parehong may kurso na elementary education. Nagsimula sa pagiging magkaklase, sila ay naging magkaibigan at soon enough ay naging magkasintahan. Ang kanilang relasyon na ito ay sikreto dahil sa hindi pa ganoon ka-open ang mga tao pagdating sa same-sex relationship. Sa pagtatapos ng kanilang kurso, si Jen ay nag-drop out at si Sarah naman ay natapos sa kanyang degree in special education. Matapos graduate ni Sarah, nagdesisyon sila na hindi na isikreto ang kanilang relasyon na naging dahilan para sila ay layuan ng mga kakilala at kaibigan. Sa nangyari, ang dalawa ay lumipat ng Minnesota at nakakuha ng trabaho sa biggest department store doon. Sila ay nagsama ng ilang taon at katulad ng ibang mga relasyon, ang kulay sa kanilang pagsasama ay unti-unting tumamlay. Sa nangyari, sila ay naghanap ng makapagbibigay sa kanila ng satisfaction, kaya naisipan nila na mag-apply for adoption. Taong 2004, si Jennifer at Sarah ay nag-apply for adoption eligibility. Sila ay na-qualify kung saan isang 15 years old na babae na si Lee ang kanilang naampon. Ayos naman ang kanilang naging setup sa pagsasama ng mga unang buwan. Palagi silang namamasyal at ang tatlo higit sina Jennifer at Sarah ay masaya bilang isang buong pamilya. Ang saya na ito ay hindi nagtagal dahil ang dalawa ay eventually napagod. Bagamat ang pagtayo bilang magulang ay unti-unting tumatamlay sa kanilang pakiramdam, ang dalawa ay nagplano pa na magdagdag ng bagong mga bata sa kanilang pamilya at nasa proseso na ng pag-ampon sa mga ito. Ilang buwan matapos na si Lee ay i-welcome, si Lee ay dinala ng dalawa sa isang scheduled therapy appointment. Iniwan nila dito si Lee at hindi na binalikan pa. Sinabihan si Lee ng therapist na siya ay dadalhin sa ibang foster home. Base sa mga report, sinabi ni na Jennifer at Sarah na si Lee daw ay kumakain ng pagkain galing sa basurahan at suicidal pa. Hindi iyon magandang impluwensya sa mga bagong bata na aampunin nila, kaya hindi na nila gusto pa na alagaan si Lee. Taong 2006, 2 taon matapos nilang ibalik si Lee, 3 bata ang opisyal na nilang naampon. Sila ay ang magkakapatid na sina Marcus, Hannah at Abigail. Sa ganitong adoption, may mga kategory na mahirap para sa mga bata na sila ay maampon at unfortunately, malaki ang parte ng pinagmulan o race ng mga kabataan sa kategorya na yun. Dahil dito, silang tatlo ay nasa kategory na sila ay dapat ampunin altogether at sina Jennifer at Sarah ang umako ng responsibilidad na yun.
Si Jennifer ay naging active sa Facebook at karamihan ng kanyang mga posts ay tungkol sa mga bata. Ang kanilang unang experience sa pag-aalaga ng tatlo ay of course may kahirapan, ngunit ayon sa kanila, sila ay committed na alagaan ng mga bata dahil sa kanilang pananaw, kung hindi sila, sino pa? Mukhang sila ay committed naman sa kanilang pinasukan dahil sa kabila ng hirap ng pag-aalaga ng tatlong mga bata, matapos lamang ng 2 taon, sila ay on search muli for children na maaampon. June 2008, 3 bata muli na magkakapatid ang pumasok sa kanilang pamilya. Sila ay sina Devont, Jeremiah at Shera. Sina Devont, Jeremiah at Shera ay 3 sa 4 na magkakapatid na anak ni na Clarence Celestine at Sherry Davis. Ang kanilang ina ay naadik sa droga, kaya ang magkakapatid ay nawala sa poder ng kanilang magulang. Kasama ng panganay na kapatid, sila ay napunta sa pangangalaga ng kanilang tiyahin na si Priscilla Celestine at on the process na makuha ang full custody ng mga bata. Si Priscilla ang excellent candidate para sa custody ng mga ito. Siya ay kamag-anak, may magandang trabaho, nakatira sa malaking bahay at higit sa lahat, walang criminal record. Sa loob ng 6 na buwan, ang magkakapatid ay wala namang naging problema sa pangangalaga ng tiyahin. Isang araw, si Priscilla ay kailangan na mag-overtime sa trabaho. Nang wala pa sa bahay, ang ina ng mga bata na si Sherry ay dumalaw sa kanila. Isang social worker naman ang pumunta for a surprise visit sa bahay at naabutan ang mga bata kasama si Sherry. Si Sherry ay pinagbabawalan na makasama ang kanyang mga anak at dahil dito, ang tiyahin na si Priscilla ay tinanggalan ng custody at ang mga bata ay napunta sa isang facility. Sinubukan ni Priscilla na makuha muli ang custody ng mga pamangkin niya at nagpetisyon na ampunin na ang 4 na mga pamangkin, ngunit iyon ay na-deny. Si Sherry naman na under a court-ordered drug treatment program ay sinubukan din na makuha muli ang mga anak niya, ngunit bago pa mangyari yun, ang facility ay agad na nakahanap ng mag-aampon sa mga bata. At ito nga ay sina Jen at Sarah. Ang panganay sa magkakapatid ay nahiwalay naman at inilagay sa ibang facility at ang 3 ay napunta sa pangangalaga ng mga Hart. Ang pamilya Hart ay madalas na makitang masaya sa kanilang mga video na naipopost sa social media. Sila ay madalas na pumunta sa mga festivals at outdoor activities. Kung ganito ang iyong makikita, maaaring isipin mo na ang mga bata sa kanilang pangangalaga ay masaya. Unfortunately, ito pala ay isang palabas lamang at ang mga bata sa mga video at litrato ay may pinagdadaanan. Taong 2008, bago na idagdag sina Devont sa pamilya, si Hannah na noon ay 6 years old ay kinakitaan ng bruises ng kanyang guro sa kanyang left arm. Sinabi ni Hannah na ang kanyang ina na si Jen ay pinapalo siya ng belt. Nang tanungin sina Jen at Sarah, sinabi nila na hindi sila sigurado kung saan ang galing ang mga sugat. At sinabi din na maaring iyon ay galing nang malaglag si Hannah sa kung saan. Walang charges na na-file at 2 months later, ang 3 bata sa Hart family ay tinanggal ni na Jennifer at Sarah sa kanilang school at ang pamilya ay tumungo at lumipat naman ng Connecticut. March 2009. Sina Jen at Sarah ay tuluyan ng nagpakasal at nadagdag na sa pamilya sina Devont. 2010, si Abigail naman na noon ay 6 years old ang kinakitaan ng mga bruises sa kanyang katawan. Sinabi ni Abigail sa kanyang guro na may nakita na barya sa kanya sina Jen at Sarah at ibinintang na ninakaw niya ito sa kanila. Sina Jen at Sarah ay inilubog ang ulo ni Abigail sa malamig na tubig habang siya ay pinapalo. Ang nangyari ay nakarating sa mga otoridad at sa ginawang interview sa mga bata, sinabi nila na madalas silang ikulong, paluin at gutumin. Si Sarah ay nag-plead ng guilty sa assault at nabigyan ng probation.
Taong 2011 naman, si Hannah ay nagsabi sa school nurse na hindi pa siya nakakakain ng buong araw. Nang tanungin si Sarah, itinanggi niya ang paratang at shortly after, ang mga bata ay tinanggal nila muli sa eskwelahan at nag-homeschooling na lang. Matapos ng probation ni Sarah, ang pamilya ay umalis muli at lumipat ng Wesleyan, Oregon. Sila ay tumira sa isang rancho at mayroong manok at kambing na inaalagaan ng mga bata. Si Sarah ay agad na nakakuha ng trabaho at si Jen ay naiwan sa bahay kasama ng mga bata. Sa panahon na ito, mas naging active si Jen na mag-post ng kanilang family activities sa kanilang Facebook page. Isa na dito ay ang video ni Devon sa isang festival noong 2013 kung saan ay niyakap niya ang musician on stage. Ang kanyang Facebook ay umani ng maraming followers at likes dahil dito at dahil na din sa positive outlook na ipinakita ng kanilang buong pamilya sa mga tao. Bagamat sa mundo ng social media, ang pamilya Hart ay hinangaan ng karamihan, hindi iyon ang kaso sa mga taong kanilang nakasalamuha. Ilang mga red flags na ang napansin sa pamilya Hart. Una na dyan ay ang mga isinumbong noon ni Hannah at Abigail sa kanilang eskwelahan. May mga report din na ang mga bata ay nanghihingi sa kanilang mga kaklase ng pagkain dahil sila ay nagugutom. Ito ang dahilan kung bakit palipat-lipat sila ng tirahan. Nang sila ay nakatira na sa rancho, hindi pa din sila nakaiwas sa paningin ng mga tao. Isang concerned citizen ang tumawag sa mga otoridad para i-report na ang mga bata sa kabahayan ay mukhang malnourished. Ang mga otoridad ay nag-open ng investigation at nag-interview ng mga kapamilya at kaibigan. Sa kanilang ginawang investigasyon, si Jen at Sarah ay described as harsh disciplinarians. Ang mga bata ay kailangan munang humingi sa kanila ng permisyon bago magsalita at hindi din nabibigyan ng tamang atensyon. May mga photographers na nagsabi na kapag kukuhanan nila ang pamilya, ang mga bata ay todo ang mga ngiti. At pagtapos na ang picture session, ang mga bata ay mukhang lifeless at miserable. August 2013, ang Child Protection Services ay bumisita sa pamilya at ginawa ng interview ang bawat isa sa mga bata. Sa ginawang mga interview, ang mga sagot ng mga bata ay halos pare-pareho at hindi kinakitaan ang sinasabing mga abuso. Dahil dito, ang mga otoridad ay walang sapat na ebidensya sa mga paratang na ibinato sa kanila, kung kaya ang investigasyon tungkol sa alegasyon ng abuso ay isinarado. December 2014, ang pamilya ay pumunta sa Black Lives Matter protest sa Portland. Isang black teen ang napaslang ng isang white police officer kung saan ang grand jury ay pinili na hindi parusahan ang sinasabing police officer dahilan ng protesta na ito. Sa protesta ay makikita si Devon na may hawak na free hug sign kung saan isang police officer ang lumapit at nakipag-usap sa kanya. Ayon sa police officer na si Sergeant Brett Barnon, nakita niya na si Devon ay lumuluha kaya hiningi niya ang kanyang free hug. Isang photographer ang nakakuha ng picture sa pangyayari na ito na kumalat at naging viral sa social media at naging isang ugat din ng isang nationwide debate. Pinagtalunan kung ano ang dahilan sa likod ng larawan. Isa ba itong symbolic moment of racial healing o isa lamang gawa-gawa at isang papansin? Ayon sa report, ang nangyari na ito ay nagbigay kay Jen ng stress dahil siya daw ay nakakuha ng death threats. Ilang mga interview ang kanyang tinanggihan at para makalabas ng bahay nang hindi sila nakikilala, ang mga bata ay nakasuot pa ng Star Wars costumes. Sa sobrang stress niya, siya ay nagkaroon din ng 6-month hiatus from social media. Hindi napatunayan ang tungkol sa sinabing death threats ni Jen, ngunit ang maaaring talagang dahilan ng kanyang stress ay ang atensyon na kanilang nakuha. Ilang beses na silang nagpalipat-lipat ng lugar dahil ayaw nila ng mapanuring mga mata. Bakit? Dahil mayroon na silang history of reported abuse. Ang abuso na ito ay maaaring maging dahilan para mawalan sila ng custody sa mga bata at ayaw nila na mangyari yun.
Sa US, ang mga foster parents ay mayroong monthly payments o adoption subsidy para sa kanilang pag-aalaga sa mga bata. Base sa isang report, si Jen ay naka-receive ng $1,897 sa kanyang latest monthly allotment. Between 2009 to 2018, sina Jen ay naka-receive na ng about $277,000. Marami ang nagsabi na ito maaari ang dahilan ng kanilang mga pag-ampon. 2017, nang si Jen ay muling naging active sa social media. Sa kanyang Facebook account ay inannounce niya na ang kanilang pamilya ay nag-relocate sa Woodland, Washington. Ang kanilang bahay sa Washington ay nakatirik sa isang napakalawak na lupa, malayo sa mga mata ng sinuman. Ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay ang mag-asawang Bruce at Dana DeKalb. August 2017, bandang 1:30 ng madaling araw, si Hannah ay tumalon sa second floor ng kanilang bahay at tumakbo sa bahay ng mga DeKalb. Siya ay kumatok doon at pinagbuksan ni Mr. DeKalb. Ipinakilala ni Hannah ang kanyang sarili na nakatira sa kabilang bahay at nagmakaawa at humingi ng tulong. Sinabi niya kay Mr. DeKalb, and I quote, "Hide me, they whip us with a belt." Sa 3 buwan na lumipat doon ang pamilya Hart, ang mag-asawang DeKalb ay never nakita ang mga bata sa labas ng bahay. Ang nakita lamang nila ay si Sarah na ipinakilala nito ang sarili sa kanila. Sa sinabi ni Hannah, siya ay dumiretso ng pasok sa bahay ng mga DeKalb at tumungo sa kwarto ng mag-asawa kung saan si Mrs. DeKalb ay natutulog pa. Ginising niya ito at sinabi, and I quote, "You gotta help. Please protect me. Don't make me go back. They're racist and they abuse us." Maya-maya pa si Jen at Sarah ay nagpakita kasama ng mga bata at walang sabi-sabing dumiretso pasok sa bahay ng DeKalb. Hinanap nila si Hannah at soon enough, matapos makipag-usap sa mga DeKalb, ay bumalik na sa kanilang tahanan. Kinabukasan sila ay bumalik sa bahay ng mga DeKalb para mag-explain sa nangyari. Sinabi ni Jen na ang mga bata ay ampo nila at mga drug babies. Si Hannah daw ay 12 years old at ang biological mother nito ay bipolar. Sa sinabing edad ni Hannah, si Mrs. DeKalb ay napaisip dahil ang unang akala nila dahil sa katawan at tangkad nito, si Hannah ay mas bata pa. Bago umalis, si Hannah ay may iniabot na letter kay Mrs. DeKalb na naglalaman ng dahilan ng pangyayari ng nakaraang gabi. Nagtanong si Mrs. DeKalb kung maaari niyang makausap si Hannah nang silang dalawa lamang, ngunit hindi pumayag si Jen at sinabi na we do everything as a family. Bagamat mayroon ng hinala sa posibleng abuso sa mga bata, sa una ay hindi gustong mangialam ni Mr. at Mrs. DeKalb. Ang tangi lang muna nilang ginawa, partikular ni Mrs. DeKalb, ay ang magmasid at magmanman. Ang mga bata ay palaging nasa loob ng bahay. Ang mga blinds ay palaging nakasara. Ilan lang ito sa nakasulat sa kanyang notepad na na-conclude niya sa pagmamasid niya. Lahat ng mga impormasyon ay noted ni Mrs. DeKalb para kung sakaling tatawag siya sa Child Protection Services ay hindi sila baliwalain. Ang mga pangyayari na ito ay naikwento niya sa kanyang ama kung saan ito ang hindi na nakatiis at eventually ay tumawag sa 911. Bagamat ito ay nai-report na, sa huli ay walang nagawa ang kapulisan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Devont ay nagsimulang pumunta sa bahay ng DeKalb para manghingi ng pagkain. Minsan ay nagbigay pa siya ng listahan ng mga pagkain na gusto niyang hingin. Hiniling din niya na ang mga pagkain ay ilagay sa isang box at ilagay sa may bakod na hindi mapapansin ni Jen at Sarah. Sinabi din ni Devont ang maltrato sa kanila ng dalawa, higit lalo pagdating sa pagkain, at umamin din sa mga claims of abuse na sinabi ni Hannah.
Si Mrs. DeKalb ay hindi na nakatiis at Friday ng March 23, 2018 ay nag-report na sa Child Protection Service. Isang CPS agent ang pumunta sa bahay ng hapon din na yun at bagamat nandoon ang pamilya sa bahay ay walang sumagot sa tawag ng CPS agent sa labas. Nang gabing yun, nakita ni Mrs. DeKalb ang sasakyan ni Sarah sa driveway, ngunit kinabukasan pagtingin niya ay wala dun ang sasakyan. Ang nakapagtataka lang ay napakakalat ng kanilang bakuran. May nagkalat na mga bato na resulta na ang sasakyan ng pamilya ay bumangga sa maliit na pader. Obviously, ang pamilya ay umalis in a hurry. Inisip ni Mrs. DeKalb na umalis sila temporarily, ngunit sa pamilya Hart, ito na pala ang kanilang final road trip. 3 araw matapos ng report na ito, ang sasakyan ng pamilya ay matatagpuan 100 feet below a cliff. March 24, sina Jen at Sarah ay isinakay ang mga bata sa kanilang sasakyan for a road trip. Si Jen ang nasa driver's seat at bagamat madalas nila itong gawin, sa pagkakataon na ito sila ay in a hurry. Dahilan ng pagkabangga ng sasakyan sa isang maliit na bakod. Bandang 3:00 na madaling araw, si Sarah ay nag-text sa kanyang katrabaho na hindi makakapasok dahil sa siya ay may sakit. Base sa kanilang cellphone record, ang kanilang lokasyon sa kabuuan ng kanilang road trip ay pinged in Washington, Oregon at California. Along the way, sila ay nag-stop over para bumili ng pagkain. March 25, si Jen ay nakita sa isang convenience store na bumili ng kanilang groceries na mag-isa lamang. Si Sarah naman sa kabilang banda ay bumili ng Benadryl, isang antihistamine drug na ang side effect ay drowsiness at i-prepare ang pagkain ng mga bata. Sa pag-aayos ng mga pagkain, si Sarah ay naglagay ng malaking dosage ng Benadryl sa kanilang kakainin. Base sa search history na nakita sa phone ni Sarah, siya ay nag-search tungkol sa mga ito. Si Jen naman ay uminom ng ilang bote ng beer bago muling bumalik sa pagdadrive. March 26, ang kanilang ping location ay along California coastline. Sa sasakyan, si Sarah gamit ang kanyang phone ay on search muli at base sa kanyang search history, siya ay nag-search tungkol sa mga ito. Matapos ng kanyang search, siya ay nag-consume naman ng 42 pills ng Benadryl at matapos ng mahaba-habang drive, ang sasakyan ay huminto sa isang cliff malapit sa Westport, California. Sa oras na ito, ang mga bata na nasa likod ay mga tulog at nagdidiliryo na, dala ng gamot na nakain nila. Sa saglit na pagtigil ng sasakyan, si Jen ay muling tinapakan ang foot pedal sa speed up to 90 miles per hour papunta sa 100-foot cliff kung saan ang sasakyan ay nalaglag at tumuntong sa tubig. Hapon ng March 26, isang German tourist ang nag-report na isang sasakyan ang kanyang nakita sa ibaba ng isang cliff. Ang sasakyan ay agad na pinuntahan ng mga otoridad at sa lugar na ito nakita ang walang buhay na mga katawan ng miyembro ng kanilang pamilya. Ang katawan ni Jen at Sarah ay nakita sa loob ng sasakyan. Ang mga katawan naman ni Marquis, Abigail at Jeremiah ay naihagis sa labas at nakita na palutang-lutang. After 2 weeks, ang katawan ni Shera ay na-recover naman sa isang beach north of the cliff na malapit sa crash site. At 2 months after, isang sapatos ang nakita din na may laman na putol na paa sa may dalampasigan na after DNA test ay pagmamay-ari ni Hannah. Ang katawan ni Devont ay hindi nakita at never been found. Sa ginawang analysation sa sasakyan, walang nakitang indikasyon na ang brakes ay tinapakan. Sa ginawang toxicology report, ang blood alcohol level ni Jen ay above the limit. Si Sarah at ang dalawang mga bata naman ay kinakitaan ng high volume of antihistamine sa kanilang katawan at wala ni isa sa kanila ang nagsuot ng seatbelt. Sa phone analysis ay nakita ang search history ni Sarah at base sa lahat ng impormasyon na ito, malinaw sa kanila
na ang nangyari sa pamilya ay isang suicide. Ang bahay ng pamilya Hart ay ginawan din ng search ng mga otoridad at wala naman silang nakitang kakaiba na may koneksyon sa krimen. Ang medyo nakapagtataka at kakaiba sa kanilang nakita ay ang kakulangan ng personal items ng mga bata doon. Ayon nga sa isang officer, ay wala siyang nakitang indikasyon na may mga bata na nakatira doon. Sa nangyari sa pamilya, muling lumutang ang picture na ito ni Devont. Ngayon ay parang naintindihan na nila kung ano ang nasa likod ng kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay kakakitaan ng trauma at ang kanyang luha ay simbolo ng kanyang takot para sa sarili niya. Hindi siya umiiyak dahil sa takot sa nangyaring racist police violence, bagkus siya ay umiiyak dahil sa kasalukuyang nangyayaring domestic violence sa kanilang pamilya. Ang pagkawala ng mga bata ay masakit higit lalo sa kanilang pamilya. Sila ay kinuha sa kanilang pangangalaga sa pagnanais na mabigyan sila ng mas magandang buhay. Sila ay kinuha sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanila para lang mapunta sa isang Jen at Sarah. Isang misteryo sa tunay na dahilan kung bakit nagawa nila Jen ang pagpaslang at ngayong silang dalawa ay wala nang makakaalam. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!